dipinsa nasa balaod nga mupabor nila. Parehan ni sa giingon nga kanang mga madakpan nga mga minors ba. Hindi ka human ang pulis pa inon nga sir karon taon sino buhian man mi sino kay minor good mi sir. Kuyaw, kini mga bata na ako na hinoon kanabang aware sila ba? Karon taon buhian man mi sino kay why minor good mi. Mao sa niya sa ilang conversation masabot na to nga aware sila kaayo. Stilan, sige, karon taon lang. Ato sa tagapagtagad na higala, kaya di na si kasamang Lailin Raban sa Alagada sa ato sa i-check kadali mga kaigalaan. Alang sa atong mga nasakpang na minaw sa DYHP, busa magkadaot mga palipay, gikan sa atong Sibianan, yes? Oh, kuyawa. Oh, sunod-sunod ha. 40 ka mga empty shells. Ang nakita dito sa school campus, imagine ka na. Sa lakto naka-change magazine pa ning tawhana. Kining bata ah. Lord. Ayo, please. Ikaw mo saba. Oh, mga waray-waray man eh. Muna sinultian. Ayaw ka mo saba. Oh, wagi siya mohunong sa pag-video mahigala. Bahala og luha kay video. Masabot naman na to. Kay limang ka hitabu ama kay galaan. Yung nangurog ako puta. May ano? Gago. May tawag ka man po. Si Chris Lawrence Fabian na nga nagsilas pultahan. Aron dili makasulod og tatong ganman. Na iko kon siya no. Uy, dito ka magi. Pastilan Ginoo ko. Gawas ka mo, dagmit. Ay, nakamapag... Mao ni sa pikas nga room. Katos pikas nga room to na kuan si Fabian. Sus Ginoo ko kaluoy tawo. Uy, dagmit ani iyo. Puta ka mo. Yaw, masakit na ba sa langtin? Sus limang kanim. Duha ka babae ang naigo patay, usa ka lalaki ang naigo patay. Sus kaluoy sa mga estudyante mahigala. Uy, wala daw ngadto. Sige na. Uy. Uy, panabangi ko. Please. Tara, yun ako na. Puta, pitabarok na ako paigo. Uy. Oo, baraka. Sige na. Ito'y. Oh, mo na hitabo mahigala ha. Okay. So kini balikan ta ni kanidong. Kay kini di ay nga usa ka lalaki, mo ni si Kwanday. Prince Fabian no? Na iyang gisulad ang pultahan. Kaniyo. Kini lalaki mitindog kana. Gisulad ang pultahan aron di makasuod ang suspect. Naigo siya. Ug siya may namatay tama oh. Oh, nabulagta taon. Sus Ginoo ko. Oh, Camilo. Naigo og namatay din ning mataaday. Jesus Ginoo ko manghigala. Mo ni ha ato balikan gamay dong. Kini si si Chris Lawrence Fabian, mo din ni mga higala taon.
Chris Lawrence Fabian, siya may lalaki dito, iya mga higalang gisulad ang pultahan aron dili makasulod tong gunman. O mo ni kining lalaki nga mitindog. Ug unya gipusil siya, abi na tugbukton lang na igo. Siya may nabutata day no. Jesus Ginoo ko be ato balikan ko no be kining iyang gipagsilado niya sa pultahan. Kana katong pagsilado sa pultahan. Ato balikan kana. Sige. Audio daw, audio. Katong kang Fabian kana. Kanidong. Audio ko no audio. O kani ha? Iyang giduol ang pultahan para siladaan. Natumba man siya. Tumba. Igo siya gire. Igo tumba. Kini mao lalaki. Nakalakaw pa siya, pero may samad siya mga higala. Apan human ining maong hitabo, pagsusi na bugtuan des kinabuhi ning tawo mga lalaki. Siya si Chris Lawrence Fabian nga nagsilas pultahan aron dili makasulod unta katong gunman. Pero gipusil ang pultahan mo to nga naigo siya og namatay. Paita. Kano? Nabulagta taon mga sukit di paminaw. Grabe ha, random ang pagpamusil ini maong lalaki. Ininduha ka mga minors nga namusil mga sukit di paminaw. Okay, so muna ni mga higala. Asa man tong video na do nga kuan ato lang siguro i-kuan gamay. Ato lang i-blur gamay tong papakita na nga namatay dahil siya mga kagalaan. O kani naglakaw, kani mao na siya mga kagalaan. Unya pagsusi na dito na siya mahigala na bulagta dito sa sulod sa classroom. Kini maong kuan si Chris Lawrence Fabian nagsilas pultahan mahigala, no? Iyang gisilahan pultahan pa di tato makasud ang gunman, gipusil man ang pultahan na igo siya ug unya nabulagta siya diha mga higala sa sulod sa classroom. Atay atong video kadali mga higala atong pagtagad sige names iandam sa kada names. Kini nga portion tol kanata mahigala sa the original Koi Herbal Detailing Supplement sabta nag-andam atas mga video mga higala labot sa pag-check na kadto si Fabian mga kagalaan. Hatod kanato kini sa the original Koi Herbal Detailing Supplement. Ang original Koi Herbal Detailing Supplement duna kini nagkadaiya vitamina ug minerales nga haom alang sa pagpaligon sa atong panglawas ingon man sa atong immune system. Duna kini vitamin A, E ug C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium ug thiamine. Lakip usab sa mga ingredients niini ang palya, ahos, ginseng, kamunggay ug ang luya. Ay usa ka lalaki ang napatay. Sige, audio dong. Gamay lang ha. Kini Gawas mo. Sus, nilaka yung tao mga estudyante. May sarakyan, sir. Ayun, may sarakyan para di. Lingkod tagilingkuran. Kanila ni tabok tagilingkuran. Doy, buhat yan, buhat. Lingkod. Laliman ka 40 ka empty shell sa to pa naka change magazine. Mula sa mga higala og kanang anad og pamusil. Grabe ha. Ang uban na day marato naman ako kuan sa ka magazine kanay naka change magazine pa. 40 good. Kaning batao igo sa tao no. Jesus Ginoo ko. Sige, audio dong. Okay. Ilugar daw na di o. Hitahan sad to. Sir. Samat ka gyapon sa kay di. Gubuta sa eskwelahan. Lang di, sir, ato sir, may igotil to sir. Pati gubuta. Ani sir, sakay pa di. Okay, mo na yung pagpa-rescue mga higala. Atong tagapatagal katong pagdakop pagdakop. Ang usa nadakpan sa eskwelahan pa, ang usa sa hot pursuit operation na nila. Manhunt operation. Okay, atong pagtagad tong live videos pagdakop atong mga suspect. Nato na dong. Kuno.
Oh, mo ni. Ang pagdakop ni mga higala. Dino sa guys. Guys. Morality dino sa. Di na nakitaan. Nakadiamon balay, guys. Nakadiamon balay, boy. Nakadiamon balay. Ya, aray. Mhm. Nakadilay, boy. Okay, atong pagdakop na ni mga higala. Adi kini chakulo niya didi. Mhm. Ah, mo na yung pagdakop. Kuyawa. Kay dako maglawas ning usaday. No, dako lawas ni. Kuyag mo sukol. Ah, mo na ni. Kani lahi po ni. Ang padakop ni Susa. Igit siya nga na kapagwakan. Alsa ating bado. Tim Eroy. Alsa ating bado pagdapam. Talikod. Ubuatanan. Ubutanan. Ubuwa lagi tanan. Ubuatanan. 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 Alam musil. Alam musil. Mao na ni ang pagdakop mahigala gapon. Ubuatanan. Ubuatanan lagi. Bangin na yaw may dapdara. Bangin may dala pa, may basin may dala pa, mo na. Bangin may dala pa. Lintik nga iroya. Ah, wala na yung pagdakop. Sus kaluoy taon may galamon hitabo kagahapon. Ato kwaon sa mga kagalaan ang atong live report gikan sa RMN Tacloban mga higala. Ato kwaon og dugang update dito atong station manager RMN Tacloban. Dasto linya karon si kasamang radyoman Justin Playa alang sa dugang mga updates pagkakaron mga higala atong hatagan og pagtagad mga sukitig paminaw. DYHP Tatak RMN Report. Radyoman Justin, kumusta unsay latest dia karon sa Tacloban City? Yes, maayong buntag sa inyo diha sa Cebu City, Radyoman Sir Phil. Maayong buntag po sa inyong mga suking mga tigpamati karon sa inyong programa sa DYHP Cebu. Karong adlaw, Radyoman Phil, no, walay klase karon sa iba-ibang mga eskalahan, no, sa tanan eskalahan diri sa Tacloban City tungod sa natabo na insidente kahapon kung saan no 3 ang namatay at 13 ang nasugatan sa pangyayaring shootout, no, kung saan mga pawang estudyante lamang yung mga biktima at suspect kahapon. At nananatiling under custody pa rin ng Philippine National Police ang dalawang suspect. Hawak pa rin nila ngayon at patuloy na ini-interrogate ito ng Philippine National Police. Kinumpirma na ng Police Regional Office 8 na
ang papel na ginamit ng mga suspect or ng isa sa mga suspect ay pagmamayari ng PNP. Kinuha ito ng batang suspect no, sa kanyang titang naka-assign no, sa Police Regional Office 8 kasi iniwan ito kahapon ng suspect no, itong menor de edad, Rajman Rufil. Okay, Justin, kumusta? Gusto na namin ma-confirm kay ang uban nga mga dunay na mga social media nga kininian nagpagawas nga naupat na kun ang patay. Ato ipaklaro tulura ang patay. Yes, no? Kahit yung Police Regional Office 8, they can verify, no, na hindi nila ma-announce na apat ang patay kasi sa paglilibot nila as of 11 PM kagabi, 3 lang yun namatay, Attorney Rofil, no? Yung isa kasi, no, nasa ICU ng hospital, buhay pa rin, no? Yung isang biktima. So, 3 lang talaga yung confirmed deaths sa shootout, Attorney Rofil. Okay, so unsa man dead on the spot ang katong pila kabok ang dead on the spot o pila kabok inadapa sa hospital? Duha ang dead on the spot, isa ang lalaki at isa pod nga babae. Actually mag-neighbor lang ni sila sa San Jose, Tacloban City kaning duha, no? Og ang isa nadala pa ni sa ospital pero na death on arrival due to fatal shot sa dughan nga dapit sa iyahang lawas, Attorney Rofil. So kining usa sa mga nailhan nato katong lalaki nga dunay heroic nga gihimo ba iyang gisalad-an tong pultahan pero naigo sa pusil kadto si Chris Lawrence Fabian. Diin man dapit ang iyang tama di ay. Naapod sa inigaan, no, kung hindi ako nagkakamali, nasa dughan pod iyahang shot or nasa mayroon din siyang shot sa braso niya kasi parang twice ata ito natamaan ng bala, Attorney Rofil. So siya yung isa sa mga dead on the spot. Yung isa naman yung babae kasi no nagtry talaga siya na iligtas yung yung classmate niya kasi sabi ng mga classmate niya na sige ako na lang yung magsisave sa inyo kasi may tama na ako. No, tinry niya talagang i-block yung door kasi ayaw niyang at maapektuhan din yung ibang kaklase niya. Unsa man mga graduha kini mga bataa, kini mga nangamatay? Grade 9, Attorney Rofil, no? Mga grade 9 ni sila, no, mag-classmate. Pero napoy ibang mga section na naapektuhan kining shootout kay nilibot man ning mga suspect, no? Nilibot sa hanay ng mga classrooms, no? Umikot itong mga suspect at randomly they just ang makita 40 empty cells, no? Yung nakita ng scene of the crime operative sa crime scene, kaya no, yung 40 empty cells na napaputok talaga nila sa iba't ibang parte ng mga classrooms, Attorney Rofil. Oh, so unsa man ay magka-classmates na sila kining tulong nga namatay o kining mga namusil? Yes, no? Yung dalawang namatay, itong lalaki at babae na dead on the spot, magkaklase ito sa isang classroom ito. Meron din sa isang classroom na namatay, ito yung dead on arrival sa ospital na natanamaan sa dibdib. At meron ding critical ngayon na pinaputukan, no? Actually, tumatago lang itong estudyante na to, dumaan sa printer ng teacher at nag-pass through sa TV at nag-pass through din ito sa isang plywood at doon na natamaan itong bata. So critical ngayon nasa hospital, hindi maganda yung kalagayan ng bata. Pero itong suspects, kining duha ka mga suspects, unsa man classmate lang nila kining duha nga nangamatay pod? Yes, magkakaklase daw ito sila Rajman Rofil, Attorney Rofil. Unsa may motibo ini mo papamusil tinuod ba nga dunay bullying nga nahitabo or tripping lang gid ani nila kay naaman sa mga nanggawa sa ilang mga chat, mga text, ilang mga chat ining duha nga premeditated man ang ilang gihimo, Justin. According to the teachers, no, parang naniniwala din sila na bullying is one of the factor na itong parang isa sa mga reason kung bakit, no, parang meron daw itong mga nakaalitan na build up daw yung galit sa mga bata kaya parang plinano nila yung insidente. So naniniwala talaga, no, parang sinabi ng teacher na
posible, no, na meron talagang factor na bullying yung pangyayari, Attorney Rofil. At tinuod ba nga kining usa ani children in conflict with the law na? Dalawa sila, CICL, 14 and 15 Sa una, years old. sa una pa, pero dili na. Kini karon mao pa ni pagka so nila ani. Nga problema dili ni daan. Pakiulit, Attorney Rofil. Hindi ni may record na noon itong dalawa. Previously, Patuloy yung investigation ng PNP, Attorney Rofil, dahil sa incident, kung meron bang mga record itong mga batang ito. But yung isa, yung 14-year-old na pamangkin ng ng pulis, sabi ng teacher, mabait naman daw yun. Hindi nila in-expect that would commit. Pero parang may alam talaga sila sa baril kasi may pamangkin ito ng PNP, dinadala sa firing ng tita niya. So meron talaga silang knowledge how to use the gun, itong dalawang mga suspect na minor de edad. So itong may dala ng Glock 9mm, yung pamangkin ng pulis, siya ang may dala sa Glock. Glock, yes. Yung isa, yung 38 caliber. Yes, oo. And konektado daw siya, confirmed na ng Police Regional Office 8 na registered, nag-match siya sa information or registered firearm na nakarehistro sa isang security agency dyan sa Cebu City, Attorney Rofil. No? Pero sabi din ng PNP, hindi din nila ninalwala yung anggulo na meron din itong relative na isang former member of the armed forces, Attorney Rofil. Kaya meron talaga silang mga background, meron talaga silang mga background, mga relatives na nasa authorities. Kaya siguro may mga alam sila sa baril, Attorney Rofil. So sa ngayon, itong pulis na may-ari ng baril, kumusta na sa ngayon? Nandyan pa sa Tacloban? Assign ba ito? Yes, nandito ngayon sa Tacloban City, under custody ito ng Police Regional Office 8. Actually, nakausap ko kahapon yung Regional Director ng Police Regional Office 8 na humingi talaga siya ng tulong sa Regional Director kaya baka daw marami kasi dong galit ngayon daw at nandun muna siya sa kustodiya ng Police Regional Office 8 sa ngayon para maprotektaran din siya. Hindi din niya ine-expect, actually she's still in shock. Umiiyak nga daw siya kay Regional Director kahapon at hindi niya daw ine-expect na gagawin daw yon ng kanyang pamangkin Rajman, At sa ngayon possible na maharap ito sa administrative case at yung crime naman it depends daw sa investigation ng Philippine National Police. Okay, Kung itong police woman na may-ari ng baril, naka-duty dyan sa Police Regional Office Region 8, sa Eastern Visayas. Finance Service or Office ng Police Regional Office 8. Bakit Hindi sa directly na sa Police Regional Office 8, pero yung opisina nila nasa ilalim sa same camp lang ng Police Regional Office 8. Oo, pero she was on duty yesterday. Yes, pumasok daw ito. Oo. Yung nagtaka ako dahil if she was on duty yesterday, why did she leave her firearm doon sa bahay nila? Kaya nakuha ng pamangkin. Yes, Attorney Rofil. Kasi base sa conversation ng bata, hinihintay niya naiwan ng tita niya yung baril. Inintay niya at nagsabi pa siya, nag-go signal pa siya na matutuloy sila ngayong kahapon sa pagsagawa ng krimen. So naiwan talaga ng pulis yung kanyang service firearm. Oo, dahil on duty siya, dala sana niya yung baril issued by the government dahil on duty siya. Yes, yun ang problema. Isa din yan sa factor na titignan ng Police Regional Office 8, iimbestigahan kung meron ba siyang lapses, kung may kakulangan ba siya, at yun na yung titignan ng Police Regional Office 8, Attorney Rofil. So ilan lahat yung may tama ng bala? Dahil 3 yung namatay pero yung iba injured. Mayroon pang mga injured na walang tama naman ng bala pero na-injured dahil mga parang na shock sila kahapon.
Yes, oo. Yung 13 na mga nasugatan nasa hospital ngayon, no? Sila yung 13 accounted. Pero kahapon habang nagre-report tayo kahapon no doon sa National High School CM, no? May mga bata pa rin na pumupunta sa kanilang mga teachers, pinipresent nila ang kanilang mga sarili kasama yung mga magulang nila. May mga sugat. No, may mga sugat sa ulo. Yung isa nga parang nadaplisan daw siya, pero naniniwala ang pulis hindi daw yung daplis, parang naano lang daw yun dahil nasugatan. Kaya marami pa nagpa-present ng kanilang mga sarili doon. Siguro mga 6 sila na, or kung nadagdagan pa, yung iba nag-hyperventilate, yung iba mga minor scratches dahil nga sa pangyayari, Attorney Rufil. So ano daw nangyari kahapon na kasaman Justin? Dahil mga 9 o'clock nangyari ito, so wala pang recess siguro or anong subject kaya yung nagklase sila. Tapos ano nangyari? Na-late ba itong dalawa? Tapos pumasok na Maril agad or pumasok muna doon sa klase tapos nakikinig sa leksyon ng guro nila tapos na Maril? Anong nakatrigger sa kanila? Kahapon, Attorney Rufil, pasado alas 9 itong pangyayari. It's between recess time, yung iba nagpa-klase pa, yung iba nagre-recess na. Fortunately, yung iba naka-recess na sa hanay na yun, may mga ibang estudyante nakalabas nandun sa mga kantin. No? So, recess sila. So, yung iba nagka-klase pa, yun sila, no? Yung mga yung mga klase na ongoing yung classes, yun sila yung parang may dalawa na tinamaan, Attorney Rufil. Kaya, pilinano talaga ng mga student. Yes, tama ka din na nagpa-late yung dalawa. Hindi nga naka-uniform yung isa, naka-black pa, yung isa naka-white t-shirt, pero naka-pants. Kaya nga sinabi ng Department of Education dito, Attorney Rufil, na dapat talaga, naka-school uniform yung mga bata, Kaya, yun din, magsaset sila ng mga rules na nila, dahil sa insidente na nito. Oo. So sa sinabi na parang random ang shooting na ginawa nila, so wala silang target talaga? So nangyari kahapon, parang wala nang randomly na lang, parang wala na silang target, Attorney Rufil. Kung sino na lang yung makita nila, babaralin nila, Attorney Rufil. Yun yung nangyari kahapon. Dahil dalawang babae. Attorney Rufil, yes? Dahil yung fatalities, dalawang babae, isang lalaki. Ang question ko, kung nambuli man sila, dahil yun ang angle na inimbestigahan ngayon, kung totoo man, yung dalawang babae at yung isang lalaki, sila ba ang nambuli? Or bakit hindi targeted? Damay na rin nang nangyari. At sa sarili na sila yung nambuli sa dalawang bata. Parang na lang, damay-damay na lang talaga yung ginawa ng mga batang ito, sabi ng PNP. Dahil kung yung angle na nagbuli na victims for bullying sila, so sana yung nambubuli nila, sila ang target. Bakit ito parang random? Yes, random. Na nandun nga sa conversation ng dalawa, nabasa ko kahapon, verified naman din ng Police Regional Office 8, kaya pwede nating sabihin, na may parte doon na sinabi ng bata, I tried to warn, yung pamangkin nito ng police, I tried to warn good people na mag-absent today, but they didn't listen. May part doon sa conversation na nag-warning na daw siya sa mga mababait na mga tao na mag-absent ngayong araw, but they didn't listen. Yun yung sabi. Okay, dahil nakapagtataka ba dahil kung victims na ng bullying, kaya kailangan ang in-depth investigation nito kung talagang bullying ito or talagang tripping lang sa kanila. Dahil kung tingnan mo yung mga itsura nito mga batang ito, parang hindi naman mabuli yung mga itsura nila. Yes, tama ka, Attorney Rufil. Parang yung isa malaki nga yung katawan, yung isa parang hindi naman bully dito kasi from a well-known family nga ito dito, yung ate niya, attorney, yung tita niya na pulis. Attorney pa yun, kilala yun kasi sumali yun sa isang national pageant. Kilala talaga yung pamilya nila at di natin talaga may expect na coming from a well-known family and professional family, yung bata, mag-build siya ng galit at mamaril, at magpaplano ng ganito. So itong pamangkin ng pulis, yun ang well-known family dyan, yung pamangkin ng pulis? Kilala. Yung ating nila, lalo na yung tita niya, sumali sa isang national competition, parang gandang pulis ata yung tita niya, maganda yun, at
na nakapasa pa sa sa bar, attorney rin, kaya nakilala talaga yung pamilya nila, Attorney Rufil. Hindi ba membro ng mga gangs itong dalawang bata na namaril? Isa din yan sa iniimbestigahan ngayon ng PNP, Attorney Rufil, yung mga background nitong mga suspect, itong mga bata na ito. Mag-neighbors ba itong dalawang suspects? Actually, hindi natin nakuha yung information na yan kung mag-neighbor. But mga taga San Jose, Tacloban City sila. Marami kasing barangay within the San Jose, Tacloban City. Ito yung barangay, Attorney Rufil, ng airport. So kung galing ka ng Tacloban Airport, yan, dinadaanan yan. So maraming mga barangays yan, barangay 88, 87, 89, yan. So yung mga nag-aaral dyan, pawang mga taga San Jose, Tacloban City lang din, Attorney Rufil. Magkalalapit lang sila ng kabahayan. Pero ito, dahil nakita ko sa uniform na public school talaga ito, Justin. Ipakita talang ko na yung kuwan, be. Medyo bitaw mo. Kuwan bitaw, medyo may tsura sa mga pulis dahil mga sukitig paminaw. Kanidong, ipakita ko no gamay lang dong. Kanadong. Mas mo ni yan, tita. Gidaldala nag-firing ng mga bata. Kaya maklaro man ni mo, doon na sa mahigalay kuan. Gitakin nga pusil. Unya doon na mahigalay iyang earphone. Sige, ito balikan ka dali si Kwan. Radyoman Justin dito sa Tacloban City, mga higala sa dugang report. Okay, Justin, back to you, Justin. Yes, Attorney Rufil, pasensya na, naputol tayo, Attorney Rufil. Okay, pinakita ko dito sa screen namin, sa social media namin na platform, itong lalaki. Ito ang 14 years old, yung yung pamangkin ng pulis. Pakiulit, Attorney Rufil? Itong pamangkin ng pulis, ang 14 years old. Yung 15 years old... Yes. Yan ang 14 years old na pamangkin ng mga pulis. Yan, may picture sila, may selfie sila. Okay, pinakita ko dito sa social media platform namin. Itong pulis na ito ang may-ari ng baril. Yes, ito ang pulis na may-ari ng baril, Attorney Rufil. Okay. So, ibig sabihin, itong pamangkin niya ang may... especially if makita na sa autopsy report yung tama, kung sa 38 caliber ba yung tama or sa 9mm. So, ibig sabihin, itong pamangkin niya yung maraming na biktima, kung ganon. Yes, Attorney Rufil, O lalabas din yan, sa, mga pagsusuri ng PNP. Dahil kung 40 empty shells, meaning galing yan sa 9mm, dahil wala namang empty shell yung 38 caliber na Yes, marami silang dalang bala. Kasi may picture pa nga sila na may bala silang dala, Attorney Rufil. Okay. So itong pulis na ito, na-assign dyan sa Police Regional Office 8, ito ang bago lang naging lawyer na pulis? Are you referring to that policewoman? O mayroon pa siyang... Ito yung naging lawyer na tita niya. So, okay. Bakit, dahil may question tayo, bakit hindi na dinala yung service firearm niya? Is OP yan eh. Is OP yan. It's a government-issued firearm. Pag mag-duty siya, Parang kasama ng uniform yan. Alam talaga ng bata saan nilalagay. Siguro nasanay na siya na parang iniiwan ng kanyang tita ang kanyang firearm. Okay. Kumusta po ang record ng mga batang ito? Wala pa bang additional info kung ano ba? May mga gang ba ito? O anong mga records ito? Yes, oo. Attorney Rufil, under investigation pa yan. Inaalam pa ng PNP kung konektado sila sa ibang mga grupo or gang. May sinalihan ba itong dalawa? Under investigation pa ngayon ng Philippine National Police, Attorney Rufil. Oo. Base sa conversation, dalawa lang sila talaga ang nagplano or mayroon pang iba o grupo sila na may mga kasama pang iba? Hindi pa yan ngayon pinapaalam ng PNP as to kamusta na yung investigation nila, kung meron ba itong kasadwat, Attorney Rufil. Pero hihintayin natin yan ang resulta ng kanilang investigation, Attorney Rufil. Okay, sige. So anong mga intervention na ginawa ngayon ng DepEd para sa mga bata na na-trauma sila dahil sa mga pangyayari? Yes.
Sa ngayon, Attorney Rufil, magsasagawa ng psychosocial intervention itong Department of Education sa mga teachers at sa mga students na affected hapon sa pangyayari, Attorney Rufil, na nawagan na nga ngayon ang ilang grupo ng mga kung meron pa daw gusto maging volunteer na mag-under ng psychosocial intervention kasi maraming bata ang apektado kahapon, iyak ng mga bata dahil sa pangyayari na feel talaga yung takot sa kanila. At sinabi na ng Department of Education that they will respect if itong mga magulang o itong mga bata ay nilipat ng mga eskwelahan, papayagan nila ang mga bata kung gusto nilang lumipat ng eskwelahan. Sa ngayon, Attorney Rufil, wala munang pasok ang San Jose National High School until such time na maayos itong insidente na ito. At dito sa Tacloban City, wala ngayong pasok. But tomorrow, probably, babalik na agad ito. Pero mas pinaigting, yun na yung mga private schools dito sa Tacloban City, mas pinaigting na security ang kanilang ipapatupad, considering na merong nangyaring insidente kahapon. So, magpapatupad din sila ng mahigpit na pagbabantay at pag-check sa mga gamit ng kanilang mga estudyante papasok sa school premises sa ngayon. So, pinapatupad different schools sa Tacloban City at sabi na rin ang Philippine National Police na sila ay malalagay na rin ng magkakaroon na din ng police visibility in the schools, para ma-prevent na maulit itong, hindi na maulit itong pangyayari at hirapin.